Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron akong hindi nabasa, nabasa sa social media na meron ngang Pinay na nakakulong ngayon kasi nga nililitis pa siya kasi yung alaga niya na 6 months old is merong nabara na dugo sa ulo. So inoperahan, nakita ko sa picture yung bata may tubo pa dito sa ulo. So ayun, nakulong siya guys, and ang ano niya doon is 50,000 Hong Kong dollar. Sa pera natin is umaabot na yun siya ng 714 to 128, mga 350,000 sobra. Ayan, 350,000 pesos sobra. Pero hindi pa rin pumayag, tuloy ang kaso kasi hindi siya pinayagan na mag-bail. Ayan, so ang ano guys is ang sisi sa kanya, pero hindi pa naman siya hindi pa naman siya talagang na may sala. Talagang iniimbestigahan pa lahat-lahat. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari, pero sana lang hindi lang siya yung may gawa or gusto kong mangyari is yung amo niyang babae yung may sala ba. Kasi daw nakita sa last day bago nangyari yun is inaalog-alog niya yung bata. Yun daw yung naging sanhi, pero may mga pasa daw yung bata. Sa ibang mga CCTV footage, hindi niya naman sinasaktan yung bata, wala siyang ginagawa. Pero sa nung last day bago mangyari yun is yun nga, naalog-alog niya yung bata. Syempre sanay tayo sa Pinas na kapag yung bata is umiiyak, pag pinapatahan natin, binibilisan natin yung pag-alog. Hindi pala katulad yan dito sa Hong Kong. So nakita yun ng pulis, so parang isa din yun sa posibilidad na kaya may yung ulo ng bata. Pero baka may iba pa doon. Sana nga dalawa daw sila pero siya lang yung kinulong, sabi. Siya lang yung nakulong. Ayan. So, guys, paano nga ba natin aalagaan? Ayan, 28 years old siya. So, tayo guys, maabot talaga sa time. Siya kasi katabi niya yung bata matulog. Ikaw ba naman? Kasama mo na yung bata buong araw. Sa gabi, yun na yung time mo na makapagpahinga ka Pero yung mga amo dito sa Hong Kong, hindi nag-iisip, hindi naawa sa katulong nila. Hanggang sa gabi, yun pa din yung nag-aalaga. Yung, buti na kaya nilang matulog, no? Na yung anak nila, sarili nilang anak, pinagkakatiwala nila sa ibang tao. Ayun. Kaya siguro, sa sobrang pagod mo ba naman, hindi lang yung bata yung aasikasuhin mo sa umaga. Meron pa kasi dalawang bata daw, yung isa parang ilang months yun? 11 months ba? Basta, lang din, maliit pa din yung isa. Kaya dalawa sila, may kanya-kanya silang alaga na bata. Yung isa is Indo, yung kanya, ayun, yung maliit. So, aantukin ka talaga, lalo pag wala kang sapat na tulog, doon ka na madidemonyo talaga. Sa totoo lang, pag wala kang sapat na tulog, mabilis uminit yung ulo mo. Kahit sino, lalo pag gigisingin ka ng iyak ng bata, mapipikon ka talaga. Talagang, ay nako, mai-stress ka. Kaya saludo ako sa mga OFW dito sa Hong Kong na may alagang newborn at katabi nila matulog. Hindi ko kaya yan. Kaya pinili ko talaga. Hanggat maaari hindi ako uma-accept ng ganyan. Nung talaga, yun yung pinakaayo ko talaga sa lahat. Yung maliit na bata. Kasi nga, ang alam ko, ikaw yung papatulugin katabi ng bata. Ayoko nun. Kasi may CCTV para sa bata. Kasama ka din dyan. Kung iiyak yung bata, kung may sakit, kung ayaw matulog, ikaw lahat. And then, halos ikaw na. Tsaka mas mahirap yung gawain ng newborn guys kasi yung mga battle nila, mga kung ano-anong mga pinagdididian nila, mga nila is doble mo yan hugasan, i-sterilize pa yan nila. Maraming pang arte yan, kaya ayoko ng newborn. Pinili ko talaga, ang pinaka-ayoko talaga newborn, tsaka yung may alagang aso or pusa. Pero yung iba guys, pusa lang yung alaga nila or aso. Umabot na yung isang katulong dito sa Trinity Tower, nakasabay ko nung nakaraan. Aso lang alaga niya. Naka-4 na contract na siya. Sabi niya, pag ganto-ganto lang tong aso na to, pero ito yung nagpaaral sa mga anak ko sa Pinas. Sabi niya ganun. Aso lang yung alaga niya. So balik tayo dun sa issue. Hanggat maaari, kung may newborn kayo na alaga, sikapin yung i-makos-makos nyo na lang yung trabaho nyo. Tapos mag-idlip kayo. Pero yung kaibigan ko, maliit pa din yung bata tas iniwan sa kanya. Alam nyo yung nakatulog siya kasi sa sobrang siya yung katabi ng bata matulog sa gabi. Tapos sa umaga siya din, isa lang siya na katulong. Tapos dalawa yung bata. Mahirap talaga siya pa yung katabi sa gabi.
lahat ng stress niya dati, sinishare niya sa akin. Alam niyo yung isang beses nakatulog siya, naabutan siya ng amo niyang lalaki. Yung amo niyang lalaki nung time na yun, salbahe. So, sinigawan siya, tapos sinabihan siya na hindi na daw mauulit. Wag na daw niya ulitin na matulog uli. Sabi niya, nakaidlip ako kasi syempre, ako yung sa bata pagkagabi, tapos sa ganyan sa nag-reason out siya. So, naintindihan naman ng amo niya. Na-renew pa siya ha, nag-renew pa siya. Kaso, nag-renew siya May, pero nitong January lang, umuwi na siya ng Pinas. Nag-break siya ng contract. So, tinataasan yung sahod niya ng 7.5 pero hindi na siya. Hindi ko kaya yung trabaho niya. Alam nyo, na-stress siya kahit na gumagala kami. Yung utak niya nandun sa bata, lalo pag may sakit, sasabihin niya, ay nako, pag uwi mamaya nito, maano na naman kasi bakit may sakit yung bata. So, lahat ng mangyayari sa bata, ikaw yung sa tatanungin guys kung anong nangyari dyan, kung bakit inubo yan, sinipon yan, may lagnat yan, ganyan, kahit ang dyan is dahil nagngingipin yung bata. Ikaw lahat. Kaya hanggat maaari kung may choices kayo, huwag kayong kumuha ng newborn. Grabe yung nyo dyan, sakripisyo nyo, sa totoo lang. Nakakatakot guys, baka magdilim yung paningin nyo ba, mapatay nyo yung bata. Naalala nyo yung sa may Middle East, pinasok niya sa washing yung bata, maburyong talaga yung utak mo. Yung kapatid ko naman, hindi niya katabi yung bata matulog, pero buong araw sa kanya, umaabot sa time na napipikon siya, so hindi niya masasaktan. Ang ginagawa niya, sa buhok niya hinahawakan. Binapasok niya doon sa kwarto niya, kasi salbahe na yung bata. Pinapasok niya doon sa kwarto niya, doon niya binubugbog, kasi doon, malayo. Kasi malaki yung bahay sa Middle East, sa Kuwait. So pinapasok niya doon, tas doon niya, hinihila tong buhok. Maldita ka, sabi niya ganun. Sige, gawin mo uli yan. Talagang ganun. Ngayon, yung bata matino na. Alam niyo yung kahit yung nanay nag-stage 4 cancer na, yung kapatid ko lang yung may hawak sa bata. Siya talaga yung on hand na. Tapos sa gabi, yung kapatid lang nung bata yung nagpapatulog. Pero buong araw nandun yung bata sa kanya. So, disiplinahin nyo din. Pero mahirap talaga dito sa Hong Kong kasi may mga CCTV. Tsaka, alam nyo guys, ibang mga amo, pinapabayaan nila. Alam nyo, may isa akong kaibigan na 10 p.m. papainumin ng gatas yung bata. Ang sunod na inom ng gatas, bukas na alas 10 ng umaga, yung kahit iingos-ingos yung bata, kasi gutom na siguro, hindi yan papainumin ng nanay ng gatas. Ay grabe, talagang sabi nga nung, nakalimutan ko na kasi madami akong kausap sabi nga nung isa, naawa ako sa bata, parang gusto kong gusto ko siyang bigyan ng gatas kasi yung bata naman katabi ng nanay matulog, kaya hindi niya manakawan ng bigay ng gatas. Pero kawawa, alas 10 ng gabi mo, tayo may alang iingos-ingos yung bata. Pag tingin natin na nagugutom, bibigyan natin agad ng gatas doon sa amo niya. Ay, abutin ng bukas na, tsaka kapauli magdedede yung bata. So, ang gawin na lang natin kung newborn nga yung alaga natin, habaan natin yung pasensya natin. Ay, ituring nyo na parang anak, kasi nakakatakot guys. Nakulong siya, wala na. Hindi ko lang alam kung anong buhay na meron siya sa Pinas. Baka asa din sa kanya lahat ng pamilya niya. Tapos ngayon, wala na siya. 28 years old siya. Diyos ko, kawawa naman. Ayan, so, hindi ko alam. Pero, Diyos ko, sana lang talaga ma-okay yung bata. Kawawa yung bata talaga. So, syempre, yung nanay siguro galit din kasi yung parents. Kasi nga, ang nangyari sa bata nila. Kaya kayo, hanggat maaari, kung hindi nyo na talaga kaya, mag-break na lang kayo ng contract kaysa sa saktan nyo yung bata or kawawa. Aside from that, makukulong kayo. Imbis na kung nandun lang kayo sa Pinas, makakagawa pa kayo ng paraan para makakita ng pera. Pero pag nakulong kayo dito, yun yung mahirap. Ako nung time ng una, lalo kulang ako sa tulog, naiisipan ko na itapon ko na lang yung bata dyan sa balcony napikon ako sa sobrang makaka-mental health ka talaga, yung utak mo talaga matutorture talaga dito. So, minsan naisip ko, lalo pag hindi ako na alam mo yung tama ka, tapos pinopoint niya siya yung tama, nakakapikon. Parang sa isip-isip ko, puta ka, gusto mo itapon kita dyan? Parang, ay, Diyos ko Lord, pinipigilan ko lang yung kamay ko, mabilis pa naman ako ay talagang nagpipray ako malala, Lord, sana matapos ko yung araw na to. Kasi, ay Diyos ko, minsan mangdidilim yung paningin mo guys, sa totoo lang.
Lalo nung time na kinalat niya yung tae niya, ay, ang laki-laki mo na, 6 years old ka na, ang baho pa ng tae mo. Tapos, ikakalat mo, lilinisin ko yan. Ay talaga, Diyos ko, doon talaga nagwala ako, nahampas ko talaga siya sa sobrang pikon ko talaga. Ta sabi ko, kapag ganto ng ganto, sabi ko ganoon sa kanya, talagang nagano ako, uuwi na lang ako sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng buhay ko doon, ba't ako magtitiis dito? Sabi kong ganun. Tapos pag uwi ng nanay, di talaga ako nakamove on, kasi natulog na siya, pinatulog ko na. Pag uwi ng nanay, yung galit ko nandyan pa din. Ayun, sinabihan ko yung nanay, yung anak mo, ganyan, dalawa sila, tapos biglang namula yung mukha ng nanay. Kasi sabi ko, pag ganyan ng ganyan, sabi ko sa kanya, ma'am, uuwi na lang akong Pilipinas, ba't ako magtitiis dito? Sabi kong ganun talaga. Tapos, nanahimik yung nanay, tapos buong gabi siyang nandyan lang, sa alas 2 na siya natulog. Pinanood niya yung sa CCTV. Tapos nakita niya doon na nagalit talaga ako, na sinipa ko din yung kabinet, na napikon talaga ako. Tapos, ang nun is, pagkaumagahan, parang tinatry niya na maging kasi hindi nawala yung galit ko, inabot pa ng ilang araw hanggang sa nagsinungaling siya. Sabi niya, sabi ni Emma, ikaw daw yung gusto niya na mag-pick up sa kanya doon. Kasi nung una siya nagpi-pick up, baka matulak ko sa daan, hindi niya pinapayagan kasi alam niya galit pa ako. Tapos mga ilang araw, mga 4 na araw, tsaka niya ako inutusan na kunin yung bata. Kasi nung una, ilang siya kasi galit pa din ako. Kaya, ayun guys, sikapin nyo na lang na kapag iwas na lang kayo. Ngayon, napipikon ako sa bata pagkalinggo. Dati matino naman yan, napapatulog ko, tas matulog. Ngayon, matulog siya 5 minutes pag wala na ako doon. Kasi maglilinis pa ako sa kusina, maghuhugas. Pag wala ako, lalabas siya. Hanapin ako, tas mag-iinarte. Iiyak siya, parang tarantado ba? Sabi ko, ba't ka umiiyak? Inaano ka? Sabi ko ganun sa kanya, napikon ako. Tas sakto dumating yung nanay, alas 10 na, ang dami ko pang hugasan. Sabi ko, ayan na yung nanay mo, dumating na. Ayan, magtago ka doon, sabi kong ganun. Tapos ang ginawa niya, hindi siya pagbukas ng nanay niya, nagkunwari siyang tulog. Pero inabot kami ng 1 oras, hindi siya natulog. Gago talaga. Kaya sabi ko sa kanya, ilang araw ka na lang sa akin, ilang linggo na lang ako magtitiis sa'yo. Darating yung panahon na bahala ka sa buhay mo. Yung ugali mo na ganyan, yung tatay minsan napipiko na sa bata, minsan sinasamaan niya na ng tingin, ginaganon niya na. Talagang masama yung tingin niya. Sasabihin ng bata, ayaw kita katabi! Umalis ka dito! Nakakahiya yung ugali niya. Yung nanay, salbahe guys. Yung nanay, hindi niya masawa yung anak niya. Yan yung hindi niya mababali yung niyan. Ako lang yung nakakadisiplina dyan, tapos aalis ako. Yun yung kinakatakot nilang nanay pag alis ko. Kung paano nila i-handle yung bata. Kasi babalik siya sa dati niyang ugali na iba siya, ipapahiya ka sa ibang tao. Hindi niya yung ginagawa sa akin kasi pag nasa labas kami, sinasambunutan ko yung ulo niyan. Sige, sige. Tapos tinutulak ko. Sige, ayan, gawin mo. Iwanan kita dito, tignan natin. Talagang inaano ko siya. Kasi kung hahayaan mo, iba talaga ugali niya. Nyo lang na hindi magsusumbong yung alaga nyo. Yung sa akin hindi yan nagsusumbong Pero alam niya kung bakit ako umalis dahil sa kanya din. Sabi ko, kaya ako umalis dahil sa'yo. Hindi niya lang sinasabi sa nanay niya kasi natatakot siya na siya yung sisihin. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.